parang siguro mga pangatlong araw na nagpatato ako, nagpadagdag ulit ako. After ng Only God Can Judge Me, sa likod ko, dito sa lower back ko. Sabi niya, anong lalagyan natin ngayon? Gusto ko mama tsaka papa. Tapos pangalan ko sa baba. Angeline, wala ginagawa mo sa sarili mo. Ba't ka nagpatato? Sinong gumawa niya? Ganyan. Sabi ko, si Bilekoy, ma. Sabi ko, wala namang bayad dito, malibre ito. Kaya nga, ba't ka nagpatato? Galit na galit sa akin si mama ba? Nakita niya yung Only God Can Judge Me. Sabi ko, ma, huwag ka naman galit, may mama naman eh. May mama naman. Nahihiya akong magtanong sa mga flight attendant. So ngayon, pinindot ko ngayon. Wala naman nangyayari. Pinindot ko yung upuan, wala naman nangyayari. Maya-maya yung Amerikanong katabi ko, siya yung Nagtampo ka daw sa isang kaibigan dahil hindi pumunta sa kasal mo. Nagtampo ako. Kanino? Kay Yeng. Hello, Kinisens, and welcome back to The Chad Kitty Show! Sino naman mag-aakala nga abot tayo ng February, di ba? Trip-trip lang tong show na to. At ngayong February na to, ora di peligro na naman para sa mga ayaw lumamig ang Valentine season. Pero hindi ko na problema yan, di ba? Kasi dito sa Chad Kitty Show, weekly akong may nakaka-date. At bilang paunang guest ngayong February, makakasama natin ang nagse-celebrate ng 15 years in the business as the one and only Power Diva! Let's give it up for Angeline Quinto! Chad Kinis! Oh my God! Chad Kinis! Okay. Alin po na. Okay na yan. Puka na. Okay, tara. My gosh, Angeline! Hi, Chad! Hi, Ikaw ba si Angeline. Chad? Huwag ka magugulat, ha? Si Non-Rev to. Charot. I'm so happy kasi ikaw ang first guest ko ngayong itong, what you call this? Itong February. Yes, thank you, Chad. Ikaw talagang unang-una namin. Kasi araw ng mga puso. Yes. Kailangan kita dito dahil ikaw isa sa mga, alam mo yun, yung pinaka nagbibigay ng pagmamahal tsaka ng pag-ibig at alam mo yun, basta pag ikaw nakikita ko, heart lang nakikita ko sa iyo. Thank you. Alam mo naman, Chad, yan ang kailangan ng bawat isa. Yes. Pagmamahal. Tama. And thank you so much, Angeline Quinto, for guesting. Let's go na po. Ay, charot, hindi pa. Gulat siya, sabi, hindi pa. Siyempre, wala lang yun. Nakita mo yung kulot ko? 2 hours to? 2 hours ba yan? Oo. Ay, hindi. Ngayon kasi, di ba, nagsa-celebrate ka ng 15 years sa business. Sa industry, Sa industry, di ba? Pero bago ako nakarating sa 15 years na to, syempre, may mga nauna. Oo naman. May mga first experience, may mga first, basta lahat ng mga unang bagay sa'yo, mga first things na nangyari sa'yo bago nagsimula ng bonggang-bongga ang 15 years, di ba? Speaking of first, si Angeline Quinto, nakita ko kita kauna-una sa San Pablo City. Rumakit ka. Kakatapos mo lang ng contest. Kakatapos sa Star Power? Yes, kakatapos lang nun. Tapos, rumakit ka doon sa San Pablo City. Doon ako tumira dati. Okay. Ako ang stand-up comedian doon sa una, tapos ako nagpakilala sa iyo. Yun ang first Ikaw nag-intro sa akin? Yes, Okay. yun ang first meeting natin. Tsaka may ebidensya ako dyan. Ano? As in first meeting natin. First meeting and first photo natin. Eto, ayan Chad, Oh. nilapitan mo ako niyan? Oo, ayan. Nawalan ako ng singsing niyan. Totoo ba? Buti pinakita mo, nasagot na yung tanong ko. Hindi ka pa mayaman yan. Ay, di ba ba? Kita ko yung suot ng damit niya sa tin dati. Kitang-kita ko. Tsaka tinan mo nga yung makeup mo, kinulang ka sa kilay dahil. Grabe siya doon nga. Aminin mo, nung mga unang taon mo sa business, ayan magkamukha lang tayo. Hindi nga nalalayo. Oh my gosh, ang bata na. Ilan taon ka niyan? 20. Dito ka na ba ngayon? 36. Mas matanda ako sa'yo. Kahit naman mo dyan, mukhang mo na ako. Pero in fairness, di ba? Yan ang kauna-una. San Pablo City, naaalala ko yan. San Pablo City. Yes. Ba't parang ang pangit? Hindi nyo malang dapat hindi nyo sinama yung picture ko dyan eh. Chad, ano ka ba? Filtered na yan. Hoy, wala pang filter nun. Wala pang filter nun. Kokoryo lang yan. Tapos aside from that, ang first encounter ko din sa'yo, isa pa sa mga first encounter ko sa'yo, sa bahay mo. Okay. Naalala mo, concert niyo ni Kay, nag-uusap kayo Wait.
Ate Kay Brosas. Yes. Then humingi kami ng help kay Chad Oo, para ako writer gumawa nyo. kami ng script. Oo, script, yes. Kami ni para sa concert namin Oo, ni Ate para sa Kay. concert, yes. Oo, oo. Tapos Naalala ko. pinarank mo si Kay Si Ate Brosas. Kay, yes. Ang ending, pati ako nadamay. Oo, kasi nga, hindi ko kayo nasabihan. Oo. Sabi ko, dami nyo na rin yung mga yan. Nagwawala siya nun sa ano, nagbabasag ka dun sa ano. Sa likod. Hindi, yung kasambahin mo nagbabasag sa Oo. likod. Tapos tawanan sila ng tawanan. Oo, tapos tawanan. Sabi ko na ba nangyayari? Tahimik tayo kasi Oo, nga nag-iisip oo. tayo, di ba? Susulat si Chad. Gulat ako, nagbabasag ng mga plato, mga baso, pero Oo. tumatawa. Oo. Tapos pupunta ka doon, paalis-alis ka, oo, di ba? oo. Tapos maya-maya, Diyos ko, nagalit siya ng bonggang-bongga. Na, akala namin totoo, si Kay Brosas uminom na lang ng wine. Tapos ako, hindi ko alam ang gagawin ko kasi. Kasi first time mo rin na makapunta sa amin, di ba? At yun ang first introduction natin talaga. Doon sa picture hindi eh. Ito, first introduction talaga natin na first time kita makikilala. Sabi ko talaga, ay, nagalit si Anggi. Siyempre, idol kita. Pero di wala ba? kang balak mag-walkout nun? Wala, te. Kasi umakyat na ako sa taas nun, iniwan ko na kayo, di ba? Oo, pero hindi ko nga alam gagawin ko. Wala akong pamasahe pa uwi. Bibigyan pa ako ni Ate Kay, no? Hindi pa naibigay? Hindi pa. Hindi pa namin. Tapos prank pala. Yun ang ano ko sa'yo. Sabi ko, God, yun ang first impression ko pa man din sa'yo. Sabi ko, Parang yun kasi yung mga kauna-unahang nag-try ako mag-vlog. oo. So kaya gusto ko prank. Since nandun naman na kayo lahat sa bahay, prank ko na nga sila. So isa yan sa mga first vlogs mo dati. Halos, yes, oo. Halos. Anyways, going sa ano, kasi may mga, ang daming mga bagay-bagay na unang beses lang natin naranasan, di ba? So yun ang magiging topic talaga natin ngayon. Okay. Everything first about your life. Lahat ng mga first sa buhay ko. Yes. Ang dami yun ah. So, for example, ito, meron kami papakita sa'yo. Ito yung, nagkaroon ka ng first magazine cover. Saan to? Hamega. Sa Mega. Ito yan, oh, di ba? Yes! Ay, Ikaw ba yan? Grabe naman. Ikaw ba yan? Nakita mo, Chad, yung nandun sa pinaka-last? Yung kulay yellow na gate. Gate, oo. Hindi ko pa alam kung paano gagawin yan kasi para akong nakahubad. Ah, totoo? Oo, Hindi ka kasi sanay sa mga ganyan? May tube lang ako na sobrang nipis. Tapos sabi lang sa akin nung photographer, yung mga taga-mega, sabi niya, sige, trust ka lang sa amin, kaming bahala sa'yo. So, ako naman, emote-emote ako. Ang ganda naman ang kinalabasan. In fairness, di ba? Ito nasa gitna, parang kasi mame. Ayun o, vice ganda yan o. Actually, siya ang peg namin dyan eh. Akala ko ba is ganda? Oo. Nasa gitna. Nung nakita niya nga yan, nakala niya siya din eh. Ano naramdaman mo? Kasi, di ba, from Star Power, tapos magko-cover ka ng magazine Alam mo, bilang Chad, model. syempre wala akong idea. Oo. Ano bang gagawin ko rito? Hindi naman ako, kumbaga, wala akong alam sa posing, Oo. sa pictorial, mga ganyan. Pero kasi nung nalaman ko na ilalagay yung mukha ko sa magazine, syempre na-excite naman ako. Hindi siya madaling gawin eh. Oo. Para lalo sa baguhan, 'di ba? Oo. Hindi siya madaling gawin. Pero kasi nung nakita ko 'to, parang sabi ko, yun pala lahat yung mga tinabaho natin. Anong feeling nung first time na nakita mo yung nakita mo yung sarili mo sa magazine? Umpisa na ng pagganda ko 'yan. Proud ako, Chad. Proud ako. Saka hindi ko naman lubos maisip din na Magiging cover ka ng na magazine. mangyayari sa buhay ko yung Oo. mag-cover ng isang magazine at Mega, 'di ba? Kumbaga hindi mo pinangarap. Hindi ko Tapos lumapit pinangarap. lang sa'yo Yes, ng at pusa. nangyari. Yan yung first. Pero alam mo, dito sa cover mo, sa magazine cover mo na to, meron dyan din yata na buo yung first basher mo. Basher? Oo, kasi may nag-comment sa'yo dyan, oh. Ang tagal na, November 3, 2011. Ayan, oh, sabi sa'yo, such a cheap model. Yan yata ang first bash mo. Hindi ko naman kilala si Anonymous. Sino ba yan? Hindi. Ibig sabihin ng Anonymous, hindi nagpapakilala. Ah, okay. Hindi- Kasi, alam mo, Chad, kasi ako, pag hindi ko naman kilala talaga yung mga nagko-comment sa akin, hindi ko naman din talaga binibigyan ng sagot. Hindi mo na pinapansin. O, kung kapitbahay ko dati nakilala ko, baka sagutin ko pa. Basta ang importante kasi sa akin, naging proud ang mama ko. Yun ang priority ko. Maging proud ang mama nung nagawa ko yan after kong manalo ng Star Power. And syempre ako, bilang
for myself din, na maging proud ako sa sarili ko. Natutuwa ako na nagawa ko yan. Speaking of your family, kasi sabi mo nga, di ba, proud sina sa Mama? family. Oo. Yes, ma'am. Sina Namit mo bang Mama Bob, Chad? Hindi. Kasi nung time na nandun ako sa bahay niya, nasa kwarto na si Mama Bob. Hindi siya okay. lumalabas. Okay. Hindi Maga kasi luma- natutulog yun Oo. Alauna ng hapon. eh. Papakilala kita. Dali. Teka lang, hoy! Wag naman ngayon. Parang nagulat siya. Joke lang. Shit, parang lumalamig. Sabi sa'yo, friend yan si Mama. Hello ka lang. Oo, alam ko naman mabait si Mama Bob, pero wag naman this time, Angge. Diba? Eme lang, joke lang. Teka, gusto mo pakilala ko rin yung mama ko? Sila na lang Sila na mag-usap sila na doon. muna. Eto na. Speaking of Mama Bob, ano naman ang first biggest mistake mo kay Mama Bob? Yung pinaka unang-unang malaking kasalanan mo kay Mama Bob? Mistake ha, first mistake, hindi beef steak ha. Baka mamaya. Ay, masarap yun. Anong First mistake ko kay Oo. Mama. Ito kasi, siguro base na lang din sa madalas kong naririnig na kwento ng mama ko, na talagang parang nagalit siya sa akin nung bata ako. Elementary days ko noon. Chad, feeling ko familiar ka din dito. Alam mo ba yung mga gumagawa ng mga retainer na fake sa labas ng school? Oo, yung nabibili mo, tapos yung pag sinuot mo dito, nasusugat yung gilagid mo. Dahil dream ko talagang mag-braces dati. Kasi nga hindi, seryoso to. Totoo? Dream ko na mag-braces dati. So wala namang budget ang mama ko. Pero gusto ko talaga mag-braces. Kasi may sungki ako eh. Siyempre yung mga kaklase ko, siyempre may mga kaya sila, naka-braces. Naka-braces. So parang, astig, ganun. Naka-brace siya, ganun. Tapos pag nagsasilayan ganyan, Yes, konyo-konyo, ganyan. Gawa ganyan big girl. Oo. Gustong-gusto ko mag-braces dati. So, one time, pauwi ako galing sa school namin. Nakita ko yung mga kaklase ko. Nagkukumpulan doon. Tapos, may isang lalaki naggagawa yung, alambre. Oo. Pwede pa yung pangalan dyan, di ba? Inalagyan ng shape. Oo. Basta fino-form niya yung Pipili ka kung anong gusto mong design, eh, Yes, di ba? oo. So, nagpagawa ako ng retainer. So, ang nangyari, parang hanggang gabi, suot ko siya, masakit. Ano nangyari? Masakit, hindi ko kinaya hanggang kinabukasan tinanggal ko. Tapos, may nag-suggest sa akin na kaklase ko, meron kaming pagawaan na pinupuntahan, malapit sa balik-balik. Balik-balik, Sampaloc, Sampaloc, diba? oo. So pumunta ako, right after ng klase namin, pumunta ako, hindi ako nagpaalam kay Mama Bob, inabot ako ng mag-aalas 7 ng gabi. Yung pinuntahan namin, para siyang isang tenement, Oo. so parang nasa 5th floor, pinuntahan namin yung gumagawa ng retainer. Yun talaga, yung Totoong retainer. may nilalagay na parang clay, Oo. Sinusukat. susukatin Oo, yung susukatin. ngipin mo, di ba? May ganun. So, syempre ako feel na feel ko. Ayun naman, mga nasa yun, 250 pesos. Oo. 250 or 400 pesos, parang ganyan. Mahal na yun dati. Medyo mahal. na yun So dati. ngayon, feel na feel ko kasi sabi ko, ay, ganito, parang totoong dentista to. Kasi sinusukatan kami ng parang clay. Tapos babalikan namin, mga after isang araw, babalikan namin. Hinanap ako ng Mama Bob kasi nga, ang uwian ko alas 3 ng hapon. Mag-aalas 7 na, wala pa ako sa bahay. So ngayon, pag uwi ko ng street namin, mga kapitbahay namin sabi, Angie, naku, nahanap ka ng nanay mo. Kanina pa nag-iikot yung nanay mo sa Aling Bob. Siyempre, hindi ka nagpaalam. Hindi ako eh. nagpaalam. Walang cellphone noon. Walang cellphone. Walang kontak kahit ano. Siyempre, kahit man sino mag-aalala. So galit na galit ang Mama Bob. Ang nangyari, nagkasalisihan kami. Pauwi Nung ka. umuwi ako, si Mama Bob pumunta sa balik-balik. Galit na galit ang mama ko. Nalaman niya nandun ka. Oo, may nakapagsabi, nakita namin si Angie nagpapagawa ng retainer doon sa ganyan, malapit sa balik-balik. Pinunta ni Mama. Si Mama Bob, nilakad lang mula bahay hanggang balik-balik. Ang layo nun. Saan ba yung bahay niya dati? Marsan. M. de la Puente, Ay, ang Vicente layo. Cruz. Oo, Kung oo, balik-balik, dapat sasakyan mo Lardi Sabal, di ba? Nilakad ng Mama. Kasi nga, iniisip daw ng mama ko, baka makasalubong niya ako pa uwi. Eh, hindi eh. Sumakay ka pa Nag-jeep balik. ako eh. Hindi totoo, be. Ina-expect ng mama ko, makakasalubong ko to. Sa daan pa lang to, pagagalitan niya na ako. Eh, hindi kami nagkita kasi nga nag-jeep ako, siya naglakad. So, ending, mga 7:30, pag-uwi ni Mama Bob ng bahay, nandun na ako. Ano sabi sa'yo? Sabi lang ng mama, saan ka galing? Pawis na pawis ang mama. Dapa. Dumapa ka. Eh, alam ko na, Chad. Alam kong papaluin ako ni Mama, yung pangkamot ng likod, yung may Baguio City, yung kamay. Alam kong papaluin. Nung sinabi pa lang ng mga kapitbahay namin, kanina ko yung nanay mo, G! Ganyan. Alam kong papaluin ako, naglagay ako ng karton. Nag-ready ka? Naglagay ako ng karton. O, unang palo, narinig niya. Tanggalin mo yan! Angeline, tanggalin mo yan! Narinig niya yung karton, tumulog.
Sabi ko, ano ba yan? Kasi tunog na tunog yun. Tunog na Tapos yung tunog. gamit sa'yo, di ba yun yung pangkamot sa likod? Yung pangkamot, kahoy. oo. Be, maniniwala ka ba na nabali yung ganun sa puwet? Totoo. Pero isang palo talaga, malakas. Isang Kasi- palo lang. Isang palo ni Mama, isa lang. Isa lang. So, Pero umiiyak-iyak na ako. pero todo. Alam ko namang mali ko, Chad eh. Aminin ko Oo. naman. So, nag-sorry ako kay Mama, hindi tinanggap yung sorry ko. Isa lang, sabi, isa lang. Yung isang palo, tumunog. Isa pa! Isa lang, Angeline, sabi siya. Kaya pala maganda balakang mo ngayon, no? Nakapalo na. Nakapalo na hulma. Effective ano? May isa pa ako na alala na galit ang Mama. Ano? Bukod sa retainer. Ano? Nagpata- Braces na to. Hindi, wala pa yun. Nagpatato ako. Sa likod. Ilang taong ka niyan? Mga 16 or 17 years old ako. Ay, bagets. Nagpatato ako. Kasi yung mga kaibigan ko, syempre yung mga lalaki. Oo. Nakita ko nagtatatuan sila, libre lang. Parang nag-aambagan lang sila pangbili nung Saan nagpapatato? nung ink. Doon sa kapitbahay namin, sa bahay nila. Hindi professional artist, talagang ano lang. O, feeling ko nga, nag-try lang siya eh. Kasi kaibigan ko nga. Kaibigan ko nga. Shout out kay Belekoy. Belekoy, naalala mo pa ako. Si Belekoy, kababata ko yan. So ngayon, Siya yung nagtato? Oo, siya yung nagtato sa akin. So, meron pa yung mga meron pa silang mga folder na pipili ka ng design. Yung plastic cover, Oo, may plastic yung plastic cover, cover. tapos nakalagay sa typewriting, Oo, tapos yan. kung ano yung Oo. mga picture ng mga design. Pinapili ako. Pumili naman ako. Pero sabi ko, gusto ko kasi ang nakalagay, only God can judge me. Okay na eh, nagawa na eh. Oo. Ang nangyari yung G, naka small letter sa God. So okay lang, hindi naman masyadong halata. Okay. Parang siguro mga pangatlong araw na nagpatato ko, nagpadagdag ulit ako. After ng only God can judge me, sa likod ko, dito sa lower back ko. Oo. Sabi niya, anong lalagyan natin ngayon? Gusto ko Mama tsaka Papa. Tapos pangalan ko sa baba. Oo. Mama, Papa, AQ. Yan. Ano nangyari? Hindi ko makain si Mama Bob gabi. Pag uwi ko ng bahay, katatapos ko lang magpatato nun. Inamin ko kasi hindi ako mapakali na gusto ko sabihin kay Mama Bob. Gusto ko rin makita yung reaksyon niya, pero alam kong magagalit siya. Sinabi ko, Ma, nagpatato ako. Akala niya yung mga hena-hena. Hindi matotoo, tingnan mo. Ginanong ko sa kanya. Kita niya, namumula, nagdudugo-dugo pa, nilagyan ng petroleum jelly. Oo. Kita ni Mama Bob. Tumayo sa kainan. Sabi niya, Angeline, ano ginagawa mo sa sarili mo? Ba't ka nagpatato? Sinong gumawa niya? Ganyan. Sabi ko, si Belekoy, Ma. Sabi ko, wala namang bayad dito, malibre ito. Kaya nga, ba't ka nagpatato? Galit na galit sa akin si Mama Bob. Nakita niya yung only God can judge me. Sabi ko, Ma, huwag ka naman galit, may mama naman eh. May mama naman. Akala ko, kakalma, galit pa din siya kahit may mama yung tattoo ko. Akala mo hindi magagalit kasi, Oo, kasi may pinalagay mama. mo siya. Oo, pinalagay mo mama. siya. Hindi to magagalit kasi Oo. meron to Yan ang nasa isip ko, galit Oo. pa rin. Kasi di ba ganun, pag pinatato ka, mahal kita. Oh, Di ba? yes. Mahal kita. Oo. Totoo yung may mama, papa Oo. talaga. Yung iba mapaproud na, pinatato mo Oo, ko. di ba? Ganun. Di ba? Oo, nagalit din siya. Pinalo ka ulit. Hindi naman, pero kinabukasan kinausap niya si Belekoy. Huwag mo Napabura. Huwag mo tatanong si Angeline, ha? Kung anong gusto niya, huwag niyong susundin, ha? Lab na lab ako nun ni Mama. Oo. Ako gusto ko rin dati magpatato eh. Nagpatato ako sa mukha dati. Kaya lang nakalimutan lagi yung ano. Ng tinta? Puro butas na. Sabi ko, Be? tapos na ba? Anong shape yan, be? Hindi, maganda yan. Dragon yan eh. Diba? Paikot na gano'n. Kaya lang, Kaya hindi ko ginusto sa face, eh. Sayang, Oo, no? be, sayang, no? Okay lang. Pero kung gusto mo mapadagdag ha, ito lang. Ano lang to, i-connect the dots mo na. Wala ka ng plano magpatato ulit. Wala na. Wala ka nang ilalagay kahit ano. Ang bong. Si Nonrev, nag-uusap kami siya kasi yung may tattoo buong siya, oo. dibdib ni Nonrev, Mm-mm. puno yun eh. Oo. Eh, nagpapaalam sa akin itong nakaraan kasi gusto niya magpatato sa likod, buong likod niya naman, face ng Nazareno. Religious din si Yun ang gusto niya. Nonrev. No? Bago pa kami magkakilala kasi deboto rin siya. Natuwa ako tuloy doon sa ano. Saan ba? May nabasa akong balita, di ba? Kasi nakapost ka nakikita lagi kita sa wall, sa feed ko eh. Yung ginawang theme song ng graduation ni Nonrev pala yung kanta mo. Patuloy ang pangarap. Oo. Sabi niya kasi one time, alam mo babe, sabi niya favorite niya yung song na yan, Patuloy ang Pangarap. Sabi ko talaga, kasi parang gangster, paborito mo, Patuloy ang Pangarap. Oo. Diba? Parang nagtaka ako. Sabi niya, oh babe, sabi niya, yan kasi yung graduation song namin. Sabi ko sa kanya, ano bang gusto mong maramdaman ko? Gusto mo bang matuwa ako or pinapatanda mo ko? Di ba?
para sa kanya, wala lang naman. Sinabi Oo, niya na sinabi hindi, niya may lang. graduation song talaga namin. Pinamemorize daw sa kanila ng advisor nila. Akala ko nung sasabihin noon, ang ina-expect ko kasi ikaw ang kumanta. Oo, di ba? Yung ganun, yan. di ba? Favorite song ko yan kasi Oo, ikaw ang kumanta. kasi ikaw. At patuloy ako mangangarap with you. Yes, akala Di ba ang ko. sweet noon? Yes. Ayan, speaking of song, kasi syempre, di ba, bago mo nagawa yan, yung kantang yan, meron kang mga contest na sinalihan. Madami. Ano yung first memorable experience mo Ito, mga yung- amateur sing contest? Oo, sa Mga contest. fiesta? Oo, sa fiesta. Kahit ano, basta yung pinaka-first mo na memorable na. First, di yung first na lang na sumali ako ng amateur. Yung unang sumali ako, Chad, ayaw ako pasalihin ng mama ko. Kasi di ba ang mga fiesta Sabado-Linggo. Oo. So may pasok ng Monday. Hindi ako nakakapasok pag sumasali ako ng amateur singing contest. So ayaw ako payagan ng mama. So hindi nung mga ganun, hindi ganun ka-supportive pa si Mama Bob Hindi sa kanta pa. mo. Oo, pero gusto ko na kasi talagang kumanta. Parang, ewan ko, feel ko pag nasa stage ako, gusto ko pinapalakpakan ako, ganun. Kahit matalo, yung ganyan. Basta makakanta lang. Wala kang pakialam kung matalo ka. Yes. Basta ang gusto mo. Gusto ko lang kumanta. So, eto, one time, gabi nun Sabado, nalaman ko na merong singing contest malapit sa bahay ng best friend ko, kila Daday. Kababata ko rin to. Dahil ayaw ko payagan ng Mama Bob, tinaon ko na si Mama Bob nag-CR. Nag-CR si Mama. Alam ko matagal mag-CR yan Tumakas ako ngayon. Pumunta ako sa, isang kanto lang naman yung lalakarin. Pumunta ako sa bahay ni Daday. Sabi ko, Bes, baka may mga damit ka dyan, headband. Sabi ko, kahit konting makeup lang ako. Dala ko yung -1 tape ko. Oo. Pinahiram ako ng Daday, sapatos, dress, Damit. headband. Inayusan ako ng isang beki kong friend, si Kuya Ronel. Siya yung nagme-makeup sa akin dati. Mabilisan lang. Agad-agad tumakbo kami kasi halos kanto lang nila yung Oo. contest. Di ba may registration pa yun? Meron, Mag-register ka pa. 150 ang bayad. Oo. May 150 Bayad ang ka. Bayad kami. So ngayon, support yung mga friends ko talaga sa Sampaloc. So ngayon, habang kumakanta ako, nag-uulan-ulan pa noon, mga nakapayong yung mga nanonood. Sana maulit muli ni Regine Velasquez ang Ay, Kung palo. kaya kong iwanan sa Paano? Kung kaya kong iwanan ka. Be, sa part na mataas. Hindi ko, paano? Paut-ulit naman, be. Be, alam mo yung doon sa part na, kaya kong umiwas na. Be, pumiyok ako doon. Sobrang nervous ko kasi pataas ang pataas yung kanta. Patapos na ako kumanta. Nakita ko si Mama Bob nakapayong. Nakapayong sa audience si Mama. Tapos nakatingin sa yung ganon. Yung sumisiksik pa doon sa mga tao para lumapit sa akin. Sabi ni Mama Bob. Habang kumakanta ka. Parang nasa itsura ng mama ko. Halimbawa- Sige, kumanta ka lang dyan, tapusin mo, humanda ka pagbaba. Parang ganun yung dating sabi habang nakapayong yung nanay ko, be. Pero pumalakpak din naman, tapos ako. Tapos nung gabing yan, Chad, after kong kumanta ng Sana Maulit Muli, pagbaba ko ng stage, doon ako sinalubong ni Kuya Egay. Si Kuya Egay, Sino yung naman si parang Kuya naging Egay? manager. Ang ko. daming karakter sa inyo, ha? Si Kuya Egay, siya yung tumulong sa akin sumali pa sa iba't ibang Ang singing contest. Kasi ayaw contest. ako payagan ng mama ko. So si Kuya Egay, nung dumating, naka-belt bag, naka-backpack. Anong pangalan mo? Meron kang Yung meron kang, Potential? may potential ka. May ka talaga kumanta. Opo, nahanap po ko ng nanay ko Mama, pag dumarating. Oo. Natakot siya kay Kuya Egay, bakit daw kinakausap ako ng lalaki? Baka mamaya, baka kidnapping ka. kidnapin ako. Tsaka yung itsura kasi anong description mo? Nakasombrero, naka-belt bag, naka-backpack. Parang source yung lumapit sa'yo. Angeline Quinto. Taga saan ka? Malapit lang po dito. Ba't binibigay mo yung address natin? Sabi ni Mama. Hindi, taga dito lang kami. Ay, ibigay ni Mama yung exact address natin. Address, oo. Kasi So, nung time na yun, safety syempre, nga naman. wala pa akong cellphone. Oo. Tapos, nagkataon naman, Chad, after 2 days, sa kabilang street nung pinagsalihan ko, natalo na ako dito, syempre, di ba? Oo. May bagong contest ulit. Nagkita ulit kami ni Kuya Egay. Kasi si Kuya Egay pala, ang work Scout niya... talaga siya. Oo. Parang isang agent siya na kumukuha ng mga magagaling kumanta at may mga potensyal. Sinasama niya yung grupo-grupo sa bawat fiesta na pupuntahan nila. So, yun ang racket niya. Tapos may commission na lang pag nanalo. May commission siya doon. Ang commission niya noon, 5%. Ay. Yes. So, nung nagkita kami sa Cristobal nga, may contest doon. Etong time na to, Chad, support na ang mama. Medyo support na ang Binigay mama. na yung blessing sa'yo. Gusto niya talagang makita din ako na ginagawa ko yung gusto ko, ang kumanta. Ang nangyari naman ito, Chad, habang kumakanta ko, syempre, Sana Maulit Muli pa rin ang song ko. Bago matapos ang kanta, may nag-itakan naman sa harapan. Yes, may nag-itakan. May alam ko kumakanta ka yung soft, yung medyo soft part. Anong kanta mo nun? Sana Maulit Muli. Ayun ang pinalalaban mo. Oo
Kung ako'y nagkamaling minsan. Di ba yung part na yun? Nag-iitakan, be. Lasing. So ngayon ako, diretso. Kasi parang na, ano ko yung sinasabi ni Kuya Egay, basta kapag gusto mo talaga kumanta, dapat professional ka. Kahit anong mangyayari. Kahit anong mangyari, tutuloy mo. Kasi may mga iba daw, mga singers, be, minsan namamatayan ng nanay, ng tatay, pero the show must go on. Yan, ganyan ang sinasabi. Pero ito iba. Oo, Nagpapatayan sa harap mo. Buti na lang yung stage medyo mataas. Oo. Be, ang linaw-linaw sa isip ko hanggang ngayon, habang kumakanta ako, yung mga judges tumakbo, dala yung mga upuan nila. So sa isip ko, Chad, paano pa ako mananalo dito? Wala na namang magbibigay sa akin ng Score. Oo. Anong ginawa mo? Be, nag-second place ako. Oh. Parang nakatulong pa yung may nag-itakan. Siguro nataranta na sila yung mga judges, nataranta Score na lang ba Bahala na, panalo natin yan. Pero hindi mo naisip, baka ikaw ang title. Hindi naman. Ang nag-title noon, kilala ko din. Kasama din ni Kuya Egay. Tapos, nakakasama ko din sila Jenny Gabriel. Oo, si Jenny. Si Jenny, magaling talaga si Jenny dati pa. mahusay. Si Jake Cyrus. Charis. Charis. Dating Charis. Dati, laging champion yan. Tsaka si Ate Lea Patricio. Oo, sila yung mga kontesera. Ayeji. Ate ewan ko. Ayeji. Si So, Ate sila Ayeji. mga kalaban mo dati talaga. Oo, si Ate Ayeji, lagi namang title yun. Oo, walang talagang Laging walang title paluyan si Ayeji. Pag si Ate Ayeji yung nandyan, tsaka si Ate Lea, parang, Kakabahan ka Kuya na. Egay, tulog na lang tayo. Back to tayo. Pero si Kuya Egay kasi lagi yung nagpapalakas ng loob ko. Hindi, laban tayo. Saka Chad, nung time na yan, di ba nanalo ako ng 2,000 pesos? Kasi second place ako eh. Ang sarap sa feeling kasi first time ko makapagbigay kay mama ng ganong kalaking pera. So, yan ang first time mong kumita ng malaki? Yes, 2,000. Talaga? Tas, Ano sabi ni Mama Bob? natuwa din siya. Natuwa din siya. Okay lang kung hindi ka ano. So, yan ang first time mong kumita ng malaki, first time mong sumali mga singing contest, yung mga ganyan. Ngayon naman, naaalala mo ba yung first time mong naligawan ka? Ang dami nila eh. Wow! Wow! Apaka-humble mo, Grabe. Parang kaklase ko ata. Anong grade ka? Grade 6 ako. Grade 6? Grade 6 ako. Ligawin ka na ng grade 6. Hindi, puppy love yan eh. Grade 6 Wag yung puppy love. Yung yung talagang... Yung pa seryoso na? Oo, yung pa seryoso na. Kasi pag mga grade 6, hindi pa naman seryoso yan, di ba? Sa bagay. Di ba? Tawag-tawagan na sa telepono. Tawag-tawagan na sa telepono. O kaya sulat-sulat na sa stationery, di ba? Naalala ko pa dati siya, yung may naniligaw sa akin. Elementary ako, di ba? Grade 6. Wala kaming landline ng mama ko. So tinatawag ako, Angie! Telepono! Kapitbahay. Binigay mo yung phone number ng Kapitbahay kapitbahay. namin. Kasi yun yung laging binibigay namin para pag may tatawag sa amin, importante. Doon kami nakikisuyo ng mama ko. May maniniwala ako. Kausap ko dun sa bintana nilang maliit. Hello, sino to? Si Ay, ayoko sabihin yung pangalan kasi. Sorry. Sige na nga, Robert ang pangalan. Okay. Hello, kumain ka na. Be, kumain ka na. May, sa likod sa likod ko may nagsisigawan na nanay. An-an! An-an! Umuwi ka na! May nagpuposo. Meron sampalok. Hindi mo masabi na. Hindi na ginaganyan ko yung mouth, tapos parang hindi masyadong marinig. Hello, kumain na. An-an! Ang bihira naman. Yung nagbamawis ka ng sweet-sweetan, tapos, be, kumain ka na. Tapos may mga nagsisigaw sa kaya minsan, nagkaroon kami ni Mama Bob ng landline, teletipid. Yung niloloadan. Teletipid, telesulit ba yun? Telesulit, parang telesulit yun, diba? no? Niloloadan. Oo. Ay, pagka ganyan. Minsan, siyempre, pag alam kong may nanliligaw sa akin, may naligaw kasi sa akin dati, may ari ng flower shop sa Dangwa. Ay, nag-elevate, no? From From elementary days to, Ito, mag-high school na ako nito. Siyempre, pag alam kong mga ganyan-ganyan, ang papasagutin ko, siyempre, kaibigan ko. Tapos minsan nagpapanggap kami. Yung, kunwari, malaki yung bahay. Para marinig na ano. Tapos dapat ang tawag sa akin, senyorita. Senyorita! Sandali lang po, senyorita! Tapos, nagtatawa kami talaga nung kaibigan. Kasi daday, ganda siya kasi misty yung mga kaibigan ko. Senyorita. Para kunyari, malaki yung bahay namin. Ang layo na pinuntahan. May hagdan. Oo, yan. Pero doon lang naman ako. Dapat nilagyan mo siguro ng tubig para kunwari may pool. Isipin mo, no, parang nung nauso yung salitang pabebe, ang aga ko palang nagpabebe. Hindi pa uso ang pabebe, Hindi pa uso nagpapabebe ka na. Sino naman ang naging first idol mo? Nag-start akong maging fangirl talaga kay Miss Reg. Yung super, Super funny. Fangirling. Yes, oo. So, naglalagay ako ng isang kardolina, minsan dalawa pang kardolina. Punong-puno ng
picture ni Miss Reg. Tapos yung mga picture na yun, Chad, Kino-collage mo. Oo. Di ba uso yung gano'n, yung pinagdidikit-dikit yung mga gugupit ano? mo siya, Oo, gugupitin oo, ko oo. siya sa magazine, sa song hits. Yung mga kaibigan ko, ang regalo sa akin pag birthday ko, isang envelope ng picture ni Miss Reg. Tinutulungan nila ako. Tapos gugupitin mo, Oo. isa-isa. Tapos Sa dyaryo. super fan girl ka talaga. Super. Basta lahat, gusto ko yung pag nakikita ko yung mukha ni Miss Reg, yung iba-ibang itsura niya, buhok niya, ganyan. Pero alam mo, Chad, may mga time pa din ngayon na pag nasa bahay lang ako, nanonood pa rin ako ng mga concert ni Miss Reg. Kung ano yung mga pinapakinggan ko dati, pinapanood ko. Pinapakinggan mo pa rin hanggang ngayon. Pinapanood ko yan lahat, kasama ko yung mga kaibigan ko. Tapos bago ko matulog, gusto ko lang ma-feel na yung ma-replyan pa rin ako ni Regine. Talaga? Yung pipicturean ko sa TV, Oo. pinapanood ko siya sa Kailangan Ko Ikaw, mga favorite movies ko na gawa niya. Tapos yun, magre-replay lang siya, love you Angge. Oh. Ang sasabihin ko lang sa kanya, Miss Reg, love you idol. Ganyan. Tapos, love you Angge. Hindi talaga hindi nagbabago, no? Once your ultimate, kung sino talaga ultimate idol mo, hindi talaga nagbabago yung pakiramdam na yun. Ang grabe kasi yung influence din ni Miss Reg sa akin. Kaya nag-start din ako dati, kami ni Kuya Ega, yung pinipilit niya ako na, hindi ko kaya yung mga kanta ni Regine. May mga ganyan ako. Hindi ko kaya mataas. Siya yung nagpupush sa akin, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya yung mga pinilit mo. Kaya yun ang mga pinili mong panlaban din. Yes, sa mga singing contest dati. Doon ako Because of nag-umpisa. Ate Reg, di ba? Si Ate Reg ba naging, since siya ang idol mo, siya din ba ang unang kaibigan mo sa showbiz? Ang una ko kasing naging kaibigan talaga dati si Sarah. Sa Star for a Night. Sa Star for a Night. Kasi magkalaban kayo. Hindi pa siya nananalo noon. Oo, kasi same kami ng school na pinanggalingan din eh. Talaga. Pareho kami naging choir doon sa school namin dati. So sa buong showbiz, siya ang Si first. SG, oo, si SG. Tapos, nung nanalo ako ng Star Power, si Eric. Yan, tsaka si Layeng. Yung Portosino. Yes. Yung Portosino. Pero ang pinakauna talaga, si Sarah. Si SG, oo. Anong unforgettable moment mo naman kay Kay SG? Kay SG, yung Right after ng taping namin, si Mami Divine, ako, si Mama Bob, si SG, mag-share kami ng taxi. Talaga? Oo, kasi taga Santa Cruz sila. So kami, Sasabay kami kayo? Sampaloc. So kami yung laging mauunang ihatid. So pagbaba namin, magbibigay ang mama ko ng share. Kung magkano yung sa taxi, sa metro? Oo. Tapos si Mami Divine na yung Tutuloy. bibigay Oo, ginagawa pagkatid namin, sa kanila. Oo, ganun. Ganun lagi kayo. Pero ngayon, you're within contacts with the SG. Oo naman. Lagi. Oo. Di ba, ito na, syempre, nanalo ka na sa showbiz. May mga racket-racket na, di ba? Nanalo ka na sa Star Power, singer ka na, artista ka na, celebrity ka na. Meron ka daw experience na hindi makakalimutan, yung first experience mo sa airplane. Sa airplane. Oo. Oo. Ano yun? Ba't ka umalis? May racket kayo? Gines kami sa ASAP. Okay, ASAP okay. Iloilo. Ay, taray! So, five girls kami niyan. Grand finalist na kami noon. Chad, eto lang ikakwento ko. May nakakatawa na naman nangyari sa amin ng Mama Bob. Dahil nga, akala ko naman dati, tatanda ko na hindi nakakasakay ng plane. Pero ito yung first time, so excited ako. 3 days ko yata inaayos yung mga gamit ko, pag-ult lang. Papunta Iloilo? 3 days ka nag-i-packing? Papunta Iloilo. Wala naman kasi akong maleta. Yung mga hand carry, wala akong ganyan. So sabi ko kay Mama Bob, sabi ko, aalis kami sa ganito, kasama kami sa sa ASAP ng mga Star Power Girls. Sabi ko, kailangan ko lang ng bag na magagamit. O di, sige. Luggage. Oo. Sige, nanghiram siya sa mga kapitbahay namin. In fairness naman kay Mama, nakahiram. Kaya hindi ko ginamit. Bakit? May nakalagay Pure Foods, laki. Libre Binuksan sa yung bag, Pure Foods. Mag-paper bag na lang ako. Sabi ko, kulay blue tsaka red. Ito na, ito malaki to, gamitin mo na to. Asan yung mga gamit mo? Lagay naman ako, pagtingin kong gano'n, pagbukas si Mama, malaki talaga yung bag. Pure Foods. Sana tinakpan mo na lang ang pangalan mo. Nalagyan mo na Angeline Kid. Kaya nga. So naka-paper bag ka papunta sa ano? Hindi, may nagpahiram sa akin ng backpack. Nag-backpack ka na lang. So 3 days ka nag-asikaso, pero backpack. yung backpack, nagkaso naman lahat ng gamit mo doon. Tapos ang pinaka nakakatuwa doon, syempre eroplano. Chad, as in hindi ako nakatulog. So sobrang excited ko. Mula gabi hanggang pasakay. Yes, oo. Siyempre, maaga ang flight. First time mo sasakay, as in, siyempre. sa buong buhay ko, first time. Ano ako nito 20 years old ako Sabi mo, 20 years old ako,
nakasakay ako unang eroplano. Aeroplano. So ngayon, yung in fairness naman din sa mga Star Power Girls, support sila. Kasi sila nakakasakay na kasi from Davao, Manila sila. So, alam na nila yung feeling. So, Ate Anggi, congrats! Ganun-ganun sila sa akin sa loob ng plane. Maya-maya, may umusok sa eroplano. Yung umuusok, yung bago mag-take off. Para sa aircon. Nataranta ako. Kala ko may mangyayaring hindi maganda. Tumayo ako ng... Parang wala naman nagpapanik. Sabi ko, si Monica yung taga Star Power. Mon, sabi ko gano'n, ano yung umusok na to? Hindi, Ate Anggi, okay lang yan. Ganyan talaga. Sa aircon yan. So, kumalma naman ako. Di yung mga, makikita mo yung mga passengers, tulog sila lahat. Kasi ang aga ng flight. Ako talaga, window seat ako eh. Para ma-enjoy ko talaga. Ang ganda! Ganda sa aeroplano. Super silip ka. Super silip ako, be. As in, di ako mapakali. Kahit wala ka nakikita, kahit ulap lang. Oo, hindi ako mapakali. So ngayon, si Miss Chrissy, siya yung nag-a-assist sa amin lagi. Mga Star Power Girls. Pagbaba namin, pag land namin sa Iloilo, ako agad yung kinamusta niya. Sabi niya, Angge, sabi niya, kamusta? Experience. Sabi ko, Miss Chrissy, grabe. Sabi ko, ganun. Ang sarap. Ang saya. Kamusta ka? Sabi ko, parang nahihilo lang po ako. Baka sa biyahe, baka jet lag po. Wow! Mula Manila, papuntang Iloilo, jet lag. Kasi Chad, akala ko dati, once makasakay ka ng eroplano, automatic jet lag. Jet lag. Hindi ko alam na ang jet lag pala, pag iba ang time zone. Time difference. Yes. So, jet lag. Kaya pala pag sabi kong jet lag, nagtawanan sila. Akala ko talaga dati, basta aeroplano ka kasi lang may jet lag yata ako. Yung mga kamag-anak ko, pag galing aeroplano, may jet lag yan. Oo. Alam mo, pero hindi ka nag-iisa. Ikaw din? Dati yun yung akala ko, yung jet lag. Basta makasakay ka ng plane, may jet lag ka pagbaba. Buti ka nga. Akala ko yung ibig sabihin ng jet lag, yung sakit ng ulo lang talaga na. Yung nahilo ka sa plane. Oo. Yun din ang pagkakala ko dati. Oo. Tsaka buti ka, hindi ka natakot ng ganyan dati. Kasi ako dati, takot ako. Ang dami nang gayaya sa akin. Punta tayong Cebu, ganyan. Punta tayong Cebu, bakasyon tayo. Punta tayong Boracay, bakasyon tayo. Sabi ko, hindi ako sumasama. Tapos, Dahil? tinanong kami, ba't ba ayaw mo sumama? Sabi ko, wala akong passport. Kasi nga, di ba, pag aeroplano, kala mo kailangan ng passport. Yung alam ko dati, passport. Basta kahit Cebu, di ba? Oo. Punta ka ng Davao, kala mo may passport. Akala ko na kailangan ng passport dati. Sabi ko, shit, ID lang pala ang kailangan. Pero, hindi ako nagbibiro, totoo yun. Ganun ako dati. Parang 21 Kasi din wala yata naman ako. tayong, hindi natin alam. Hindi natin alam yan. Bonggang-bong. First time kong makasakay ng business class, Ay, saan? may experience ako. Pa-US. Ito na, may jet lag na. Ito may jet lag na talaga. Totoo First na time to. kong mag-business class. Oh. Ganun pala yun. May economy class, may business class. Siyempre, nakita ko yung upuan, may mga pinipindot-pindot. Kasi parang Taranta ka na naman yan. nahihiya akong magtanong sa mga flight attendant. Ganyan. So, tinry ko. Ba't nga ganun, no? Pag first time mo, Oo, no? Hindi mo Magtatanong na lang ako sa kasama ko kaysa dun sa mga nasa May kasama ka sa nung time na plane. yan. Oo, yes. So ngayon, pero nasa economy yung kasama ko. So ngayon, pinindot ko ngayon. Wala naman nangyayari. Pinindot ko yung upuan, wala naman nangyayari. Maya-maya yung Amerikanong katabi ko, so yung Suring-suri ako dahil. Buti hindi nagalit sa akin. Pinindot ko talaga yung sa upuan. Di ba, business class, pinindot ko. Wala naman nangyayari. Maya-maya yung Amerikano gumagano, no? Ano sabi ng Amerikano? Pinindot ulit, humiga. Habang nakatingin sa'yo, yung... Hindi naman niya pinindot. Parang nagbasa na lang siya ng jar. Baka siguro sabi ng Amerikano, gusto niya may kasama. Pareho kami nakaupo. So buong flight, hindi mo na pinindot ulit? Hindi, doon ako nagtanong. Doon ako nagtanong. Kung paano humiga? So yung flight stewardess ang nag-assist sa akin. Nag-assist Siya yung sa'yo. nag-ano. Ganyan nag-itsura niya, be. Ganyan nag-itsura ng Amerikano, pero makinis yun eh. Ay, friend! Kaibigan mo ako, be. Ay, show pala ito ni Chad Chini Show. Yes! Ito, meron ka bang first showbiz boyfriend? Ay, humiga! Hindi to business class. Hindi business class. Hindi business class. Hindi business class. Ang ganda kasi ng upuan. Pasensya naman. Hindi ko masabi kung boyfriend or parang ano lang. MU. Baka ganun. Ganon. MU lang. Pwede mo share? Sino? Huwag na, be! Ito naman, Ayos na yung buhay ko, eh.
Ayos na yung buhay ko. Dahil dito, magugulo pa. Okay, dahil 15 years ka na, siguro naman sanay na sanay ka na sa mga interviews lalo, di ba? Siyempre, ang dami mo napuntahang interview. Dito kasi, sa Chad Kinis Show, meron akong tinatawag na segment na Chad Derogation. Ito yung mga tanong na medyo matatapang at medyo tahasan. At, hindi... Seryoso ba? Oo, walang ganon. Hindi ka pwedeng bumaba. Hindi ka pwedeng bumaba. Aray ko. Tahasan at talaga namang kailangan diretsahan ang kasagutan. Bawal iwasan, you have to be honest. Ito ang Chad Interrogation. First question. Kung may itutulak ka sa stage sa mga Birit Queens, sino sa kanila? Andyan si Morissette, si Clarice, si Jonah. Sino ang itutulak mo sa kanila? Silang tatlo. Bakit? Para fair. Tama naman. Para walang inggitan, di ba? Ang tanong, sinong kukunin ko ulit? Sinong kukunin mo sa kanila? Secret. Biro lang, be. Biro lang, be. Siyempre silang tatlo din, di ba? Silang tatlo na, syempre, oo. Sino ang pinakamaganda? Pinakamaganda, ako. Very Dr. Bello eh. Oo. Dr. Bello. Yes. Joke lang. Doktora, baka naman. Charot. Sino naman ang pinakamabait? Pinakamabait? Pinaka-close ko kasi si Klang. Mm. So, siya yung kasundo ko. So para sa'yo, siya ang Si Klang, pinaka- oo. Sino naman ang pinakamasungit? Parang wala pa naman ako na-experience na mas ungit sa Birit Queens. Sabagay, kilala ko naman sila lahat. Mababait Parang naman oo, talaga. Ito, pinakamataas ang boses. Pinakamataas ang boses? Si Mori, nakakapag-whistle siya. Actually, pareho sila ni Jonah. Jonah. Oo. So parang tie silang dalawa Yes, doon. oo. Sa pinakamataas ang boses. Sabay-sabay na hulog sa bubong ang mga leading men mo. Sam Milby, Paulo Abilino, Enchong D, at Coco Martin. Sino ang sasaluhin mo? Isa lang. Unang-una, si Paolo Avellino, kayang-kayang saluhin ni Kim Chiu yan. Pangalawa, si Coco Martin. Building nga, tinatalon yan eh. Kayang-kaya niya yung sarili niya. Pangatlo, si Sam Milby. Hanggang ngayon, hirap pa rin magtagalog yun. So, paano ko kakausapin? Kaya niya na rin yung sarili niya. So sa madaling salita, Si Enchong. si Enchong D. Si Enchong kasi, baka mas madaling kausap si Enchong. Tsaka, di ba, kapangalan niya kasi si Non-Rev. Rev siya dun sa Four Sisters in a Wedding. Oo nga pala magkasama kayo doon. Naisipin ko na lang siya si Non-Rev. Rev! Sino naman sa mga leading man mo na yon ang pinakamabait? Mas naka-work ko kasi din si Paulo. So siya yung mas sweet at mabait sa akin. Kasi lalo nung time nabuntis ako kay Sylvia, lahat ng mga ikikrave ko sa set namin, pinapadala niya sa Ay, akin. talaga? Ganun siya ka-sweet na tao. Yung, gusto niya anggi ng ice cream sa ganito, gusto niya ube, papadala. Yung alaga. Oo, generous sa ano, Kaya for me, si Paulo. Si Paulo. Sino naman ang pinakabulero? Ang pinakabulero, Oo. si Coco. Bakit? Paano ka binabola ni Coco? Lagi ako nung inaasar dati. Paano? O parang, kung ano-ano mga sinasabi niyang ano. Ano? Kung ano-ano? Yung walang sinasabi. Pero lahat naman ang sinasabi niya may sense. Related sa work, related sa pagmamahal sa family, mga ganyan. Fairness naman. Oo, mabait. Isang beses ko pala nakita si Coco, pero mabait talaga siya, di ba? Ano naman ang ito, medyo mahirap to. Anong pipiliin mo? Pag-arte o pagkanta? Kung pwede ka lang gumawa ng isa. Pagkanta. Kasi yun talaga ang first love mo. At hindi mawawala sa heart ko yun. Kasi doon ka nagsimula lahat di ba? Oo naman. Yun ang nag-open sa'yo lahat ng opportunity, Yes, di ba? Ang pagkanta. Yung pag-arte kasi parang bonus na lang din siya, no? So kung meron naman ding magtitiwala sa akin gumawa ng movies, syempre, tatanggapin ko May naman. magaling kang artista. I just wanna tell you that. Mahusay kang umarte. Ay, bumaba. Paano? Inaangat. Yung pag-angat, ang bilis naman, be. Hindi naman ganun yun, eh. May spring. Kung mawawalan ka ng boses, kasi pinili mo pagkanta, di ba? Kung mawawalan ka na ng boses bukas, anong awitin ang huling kakantahin mo? At kanino mo siya ikakantahin?
Halik. Bakit? Bakit halik? Nagulat din ako. Halik. Ako naman kasi, Chad, kung mawawalan ako ng boses bukas, ano yung huling kantang aawitin ko? At para kanino? Para sa mga supporters ko, syempre. At syempre nandiyan yung pamilya ko. Siguro yung patuloy ang pangarap. Kasi doon ako nakilala ng mga tao. Kung ano ang nagsimula sa'yo, kung ano, yun din ang aawit yung para sa kanila. May ticket ka pareho sa magkasabay na concert ni Sharon Cuneta sa Araneta at si Regine sa SM MOA. Okay. Saan ka manonood? Isa lang. Bini. Ano ba? Wala mo ng concert ng Bini. Wala. Hindi pa Bini. Hindi pa Bini. Sex bomb pa Mega, no? Pang fifth round na nila eh. Oo. Hirap, di ba? Hindi ko makapili, no? Oh. May ticket ka parehas sa magkasabay na concert ni Sharon Cuneta sa Araneta. Araneta Coliseum. Ma'am At Sharon. ni Regine Velasquez sa SM MOA. Okay. Saan ka manonood? Nasa Skydome ako niyan. Bakit? Sila ang manonood sa akin. Nasa Skydome ako niyan. Hindi mo sinabi. Hindi. Wala kang concert dito. Ticket ka lang, manonood ka. Kanino libreng ticket? Biro lang. O hindi. Kapag may concert ang Mama Sharon at Miss Reg, bibili ako. Pareho. Oh, tapos? Mga bakla kayo na manood. May trabaho ako. Huwag lang magkasamaan ng loob. Sa pagkakakilala ko sa sarili ko, gagawan ko ng paraan. Mapanood ko pareho. Takbo-takbo ka. Yes. Kung hindi mo man Hindi ko man matapos, matapos, hindi ko man maumpisahan, pero mapupuntahan ko pareho. yung presence. Yes. So it's a matter of sinong uunahin. It's a matter of fact. Ano ba yun? Sinabi ko, Ben? Nagtampo ka daw sa isang kaibigan dahil hindi pumunta sa kasal mo. Nagtampo ako. Kanino? Kay Yeng. Talaga? Nag-usap naman kayo na bakit siya hindi nakapunta. Okay na. Okay na, oo. Oo. Ba't hindi nakapunta si Hin? Siya kasi dapat ang kakanta sa bridal march ko. Siya agad yung naisip ko noon kasi gusto ko yung song niya, Ikaw. Oo. So ngayon, nung nag-yes si Yeng sa akin, syempre, Yeng, thank you, ganyan-ganyan. Sinabi ko yung date. Actually, siya yung unang-unang nakaalam na ikakasal kami ni Nonrev. Oo. Sa mga kaibigan Hindi pa alam ko. ng ibang tao. Hindi, kahit si Ate Vi, si Oo. Eric, hindi ko pa sinabihan. Kasi inuna ko talaga yung, gusto ko yung song at kakanta. So yun, tapos after mga isang buwan, kung kailan malapit na yung kasal, doon siya nagsabi sa akin na hindi siya pwede kasi meron siyang commitment. Oh my gosh. So na-feel bad lang ako na parang, so parang siguro nagsama-sama lang yung pressure, kasi ilang linggo na lang, malapit na, tapos biglang wala nang kakanta. Kaya kami nakagawa ni Sir Jonathan ng original song para sa wedding namin ni Nonrev. Kami nagsulat noon. Alam naman niya yung gayon kasi parang talagang na ano. Pero under that circumstance, siguro ano na rin, biro mo nakagawa ka ng bagong kanta, mas naging special. Oo. Kasi mas personal. Mas personal, mas kami ni Sir Jonathan yung sumulat. Oo. You have to look for the sa brighter side talaga. Oo, oo, totoo. Baka talagang tinaon na, hindi, meron talagang awitin para sa inyo ni Nonrev. Sa amin ni Nonrev. At saka, isang beses lang ako ikakasal sa buong buhay ko. So, special to. 'Di ba? So, kami ni Sir Jonathan yung gumawa. Mas naging special pa, di ba? Kasi yung Ikaw, maganda ang Ikaw ha, pero kinakanta kasi namin yan sa inuman pag nagbabayad na kami. Sabi yun, patak-patak. Kasi ang bagambag. Pagtapos mga bakla ha, ganun kami, mga bakla, yang Constantino na ha, yang na tayo, yang anong yang? Patak-patak. Gusto ko yun. Naghahatian kami sa numuhan. Gusto ko yun. Ito, isa to sa mga ayaw itigil ng mga tao. Ano yan? Sabi nila, salamat Doc daw ang buong mukha ni Angeline Quinto. Of course. Kanino ka nagpapasalamat? Dr. Bello. Meron ka bang pinagawa sa'yo? Yes. Ano-ano? Mata ko. Mata mo? Ay, pwede kasi hindi ganyan mata mo sa San Pablo. O, diba? Nakita mo naman yung picture kanina, masyadong droopy. Dipset. Alam ko na yung dipset. Sinabi mo sa akin yan. Yes. Oo, nagpa-dipset ka. Nagpa-dipset ako and teeth. Teeth. Nag-ano ko, nag-umpisa tayo ng retainer na fake. Fake, oo. So si Dr. Bello ang
tulong sa akin para gumanda ang ngipin ko. Kasi Oo. gusto niya daw, maganda daw ako mag-smile. Oo. Kung maayos yung sungki ko. Tsaka dati pa nag-i-smile ka kasi gano'n ka mag-smile, oh. Nagmumukha ka suplada dati. Tsaka hindi ako hindi kasi ako confident mag-smile. Kasi Kasi kami sungki ka. parang may lumilitaw lagi na isang sobrang ngipin dito. Oo. Baka isipin nila, half vampire ka. Oo, di ba? Kaya nag-braces ako dati for 8 months. Kulang yun eh. Kulang yung 8 months for braces. Kaya mabilis siyang bumabalik nung tinanggal. Kasi ayoko mag-braces. Kasi sa TV, hindi siya maganda tignan. So yung nilagay sa akin braces, yung transparent. Transparent siya. So hindi halata. Bukod sa mukha mo, na sa deep set, sa katawan mo, meron kang pinagawa. Meron. Ano? Nagpalay po ako dati. Ay talaga? Kailan to? 2013. 23. Bakit? 2013, nagpalay po ako ng tiyan. Kasi kahit pumapayat ako, parang naiiwan yung tiyan ko. Ang hirap. Yung body fat sa Oo. tiyan, hindi Sa lalaki at sumasama. babae, sinasabi ni Dr. Bello, kapag may tiyan ka, kahit everyday kang mag-gym, Oo. mahirap siya talagang mawala. Oo. Kasi ang hirap i-burn ng visceral fats dyan. Oo. Kasi yung ano Compared natin, dito sa 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 mga arms, braso. diba? Sa, Kasi ito, sa tiyan daw talaga yung medyo mahirap. So, nagpalay po ako. Then, after nung liposuction nung 2013, nagpa-breast reduction naman ako ng 2016. sinabi mo rin sa akin yan. Dati. Yun ang mga pinagawa ko. So, marami nagsasabi nagpagawa ako ng ilong. Tinanggap ko na lang, pero hindi talaga ako nagpagawa ng nose. Kahit yung mga ibang pasyente sa Bello, yung mga gumagawa sa akin, tinatanong sila, gusto ko yung ilong ni Angeline. Yung mga Akala nila, nagpa-facial sa oo. akin, sila Ate Grace. Sila yung nagsasabi na hindi talaga gawa yung ilong niya. Tsaka alam nyo, siguro wala namang problema kung nagpapagawa ang mga tao, di ba? Siguro wag na natin pakilaman or wag na natin nagparetoke ka. Huwag na gawing big deal. Oo, kasi unang-una, yung mga clinic, nandyan nga sila para for that purpose. Para i-help tayo Yes. kung anong gusto nating ma-enhance sa sarili natin. di ba? Kaya nga sila nandyan. Eh di sana kung tabu pa lang magparetoke, di wag na magtayo ng Yes, clinic, di ba? totoo. Kaya nga sila nandyan para tulungan na magpaganda, i-increase yung confidence. Yes. At saka kung afford mo naman, di ba? Yes, Bakit totoo ang yan. hindi, di ba? Chad, marami akong friends. Sa totoo lang, marami akong friends, pinag-iipunan nila. Oo, totoo. Ako din, same. Pinag-iipunan nila, Oo. lalo yung mga friends ko sa Sampalo. Tapos excited sila. Shit, Oo. bukas magpapailong na ako. Oo, Nababalitaan oo. kami, gano'n. Diba? Ganon yung friends Nakakatuwa, mo. pero syempre hindi mo rin masisisi yung ibang tao. Parang sa kanila kasi, ginagawa nilang big deal yun. At sinasabi na bakit kailangan baguhin yung bigay ng Diyos. Di ba? May mga sinasabi silang gano'n. Hindi lang siguro nila naiintindihan. Ano po ito, ini-improve. Ini-improve, nag-ano ka, syempre, yung confidence mo, di ba? Kung paano ka magiging masaya, di ba? Saka Chad, bago ko nilipo, nag-pray ako. Talaga? Oo. Para maging successful, syempre, operation pa din. Ay, yun. operations pa rin. Major operation pa rin. Pero ng kasi life. Chad, alam mo, sa totoo lang, nag-consult talaga ako sa doctor dati sa Bello para sa ilong. Bakit? Okay naman ilong mo. Gusto ko magpa-trim. Totoo to. Ilar. Magpa-trim. Dito, oo. So sabi ng doktor, kung magpapatrim ka, Angeline, kailangan nating dagdagan ng konti ang bridge mo. Sabi ko, Dok, ayoko. Baka lalong mag-iba yung tsura ko. Oo. Kasi may konting bridge naman ako kahit papano. Kasi matangos talaga ilong ng nanay, tatay ko. Di maganda naman ilong mo eh. Oo. Kapag wala lang ako makeup, medyo malapad lang talaga siya. Pero okay lang, tanggap ko na yun. Tanggap ko na yun, Beth. Pero, nung sinabi sa akin nga ni Doc na kailangan natin lagyan ng konting bridge, sabi ko, paano po yun? Kukuha daw dito. Cartilage ba yun? Oo, cartilage. Ito sa tenga. Oo. Oo. Sabi ko, wag na lang, Doc. Kasi gusto ko lang trim. As in, konting-konti lang. Eh, wala. Kahit konting trim lang kasi kailangan may. Kaya tinanggap mo na, Wag na lang. maganda naman yung ilong mo eh. Kaya, yung mga makeup artist ko, sanay na sanay sila. Basta, contour at nose, Nose line, line. dapat perfect sa akin. Yun siguro naiisip ng mga tao. Kaya inaakala nilang Lalo pag tinutukan ng ilaw yan, yung ilong ko, be, akala mo talaga perfect. pointed na Oo. ganun pa. Eh kasi make-up, magaling kasi ang make-up eh. Oo, kaya yung mga makeup artist ko, contour at nose line talaga ang lagi kong pakiusap sa kanila. Yan. Nadadaan naman talaga lahat sa makeup eh. Ewan ko lang ha. Pag ako mini-makeupan, hindi talaga madaan-daan. Shout out to sa makeup artist ko. Nasabi ko, pwede bang gawin natin pag mini-makeupan ako, pag kinlose up ako para naka-filter? Asan ba yung makeup artist mo? Nag-walk out na yata. Umuwi eh, pagkahiling ko ng ganun eh. Ito, may nagsasabi din dito. Sabi, hindi ka daw gaganda sa Instagram kung hindi ka dahil sa filter. Ano masasabi mo sa kanila? Adik ako sa filter. Parehas tayo!
Kahit wala akong cellphone, basta may filter. Basta may... Uy, paano ka mag-filter? Oo nga pala. Babaliktad. Ako nga meron akong mga pag ano kayo. Oo. Pagtingin. O, di ba? Sino kung, to? kung yan naman ang makakapagpasaya sa akin, be. Oo. Minsan nga sinunod, di ako nakilala eh. Sabi ko, ano ka ba? Ako yan. Totoo. Ito totoo to, sa Amerika. May mga pictures akong filtered. Tapos ilalagay ko sa dating app. Tapos isasend ko dun sa ano, Sa kikitain mo. sa kikitain ko. Sasabihin sa akin, you're so cute. You're so smooth. Totoo to ha. You're so smooth. Be! Te, Tatawa na ako. nagpunta sa hotel. Te. Pagpunta sa hotel, binuksan ko, ngumiti na ako, gano'n. Sabi niya, do you know Chad? Hinanap si Chad. Hinanap si Chad? Hindi. Siguro nagulat sa akin. Kasi yung, di ba pag piniliter ka, papayat to. Oo. Tatangas gilong mo, Oo. kikinis ang balat mo, di ba? Tapos nakaganon ako, ba din yung buhok ko doon. Pag ganun, is Chad here? Do you know Chad? Is Chad here? Siyempre, nahiya na ako. Sabi niya, oh, he left, come back later. Come back later. Siyempre, Nakakainis, di ba? palakpakan naman natin si Angeline Quinto. Congratulate natin siya for passing our interrogation. And happy 15 years sa iyong karera. Pero hindi pa dyan challenge kasi since 15 years ka na, may isang panibagong hamon kami ibibigay sa iyo. Meron? Yes, panibagong Parang hamon. pahirap ng pahirap to, be. Para yung panibagong hamon sa 15 years Okay. mo. Ngayon naman, itetest namin ang power diva sa powers mo sa pagkanta. May mga lyrics kami na nakahanda dyan. Kailangan mo lang siyang kantahin sa melodiya ng awitin mo. Anong song ko? Ang unang awitin mo, At Ang Hirap, to the tune of melody, At ang hirap. please sing Bakit Papa? Bakit, Papa? Ng Sex Ng Bomb. Sex Bomb? Oo. Bakit, Papa, sa tono ng At ang Hirap? Yes. Pambihira Bakit ka Papa naman, sa no? tono ng At Ang Hirap? Bakit, Papa, binawi mo pa ang pag-ibig mo sa akin? Ayaw na ba sa aking beauty? Kaya ngayon ako'y sawi, aw, 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 aw. Aw, 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 aw. Ang hirap na. Galing! Ang galing! Naging comedy tuloy at ang hirap, eh. Ito naman. Chorus ng Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin, pero ang lyrics, spaghetti ng Sex Bomb. Uy, ang hirap nito. Ang hirap nito. Spaghetti pababa, baba, baba. Pababa ng pababa. Spaghetti pataas. Pataas ng pataas. Spaghetti pababa, baba. Baba, baba. Wow! Angeline Quinto, napakahusay! Grabe. Alam mo, kahit yun ang ibigay mo talaga kay Angeline Quinto, kaya niyang kantahin Ang eh. bihira namang hirap mo Oo. na. Kaya mong kantahin. Ito, team song ng TV Patrol. Ano ba lyrics ng TV Patrol? Wala akong maalala doon sa... Eh, nagkaroon siya ng lyrics ng Yung TV tono, Patrol. pero yung lyrics hindi ko ma... Nagkaroon din siya ng lyrics. Oh, hindi, Angeline. Gusto kita i-advance congratulate kasi balita ko, yung isang mong kanta na i-release mo internationally ay hindi Tagalog. Yes. Kundi Korean. Korean. Mahirap yun, ah. Oo naman, di ba? Kasi hindi natin lingwahe, pero inaral mo talaga. Yes. So, Medyo mahirap siya talaga. gusto naming marinig lang. Pwede And ba kami yung mga nakatrabaho kasi dito, mga ano din, mga Koreano din? mga Korean producers. Talaga. Paano pag nag-uusap kayo yung, annyeonghaseyo? Merong translator. Ah, Pero Chad, bago ko to kantahin, gusto ko kasi nakapikit ka. Baka Kasi naman medyo mabigat tong song na to. ay, totoo. Oo. Baka mamaya pag mulat ko, wala ka na, Hindi, ha? pipikit din ako. Ah, sige. Okay. Paano pikit? Gato. Yan. Yan, ganyan. So, dapat feel na feel natin yung kanta. Okay. Kakanta na ako, wait. Ito yung bagong song na nirecord ko. Paparinig ko sa inyo, guys. Pati kay Chad. 3, 2...
kahit muli halaman do'y sawi-sawi sikamazadalaw sigabilyasan muli sidaw paraw potoru buhay kubo. Ginagago. Nung narinig ko yung patani, sabi ko, sitaw patani. Bakit ko? Gaga. Chad, kumikit pa tayo! Oo. Kumikit pa tayo! Sabi ko, parang may narinig akong patani. Oh, Ben, record ko yan, Ben. Ganda, di ba? Totoo ba? Totoo ba? Gagago niyo ako. Hoy, palakpakan naman natin, Thank you! Angeline Quinto, everybody. Ay, Angeline, congratulations. Thank you, Chad! 15 years in the industry. Salamat, And thank you salamat. for being here. Of course. At sana maging part na ng 16th year mo, 17th years mo, itong Chad Kinney Show. Tsaka Oo yung friendship naman. natin. Thank you, Chad. I love you. Love you, again. Be. Salamat. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. Once again, everybody, Angeline Quinto. Thank you, everybody! 15 years! Hindi po biro ang pinagdaanan ni Angeline Quinto, kaya naman lahat tayo, walang susuko, patuloy lang po ang laban, at patuloy lang ang Pangarap! Bye-bye! Bye everyone!